Yan. So meron ako sasagutin na question ng isang client ko, guys, kasi meron dito nag-message sa akin noong nakaraan. Sabi niya, meron daw siyang bibilhin na second hand car. Ang kausap daw niya yung mismong may-ari. Yung nakapangalan yung sasakyan doon sa mismong may-ari. Ngayon tinatanong niya ako, sir, kailangan ko pa bang magpa-verify sa LTO tsaka sa PNP HPG kung hot car yung sasakyan? Actually guys, ito may papayo ko. Tuwing bibili kayo ng second hand car, pinakamaganda pa rin guys, mag-verify pa rin kayo sa PNP HPG. Siya nga pala, magkaiba ang verification sa LTO, magkaibang verification sa PNP HPG. Sa LTO, ang nabe-verify lang sa kanila kung may apprehension yung sasakyan, kung hindi siya nakarehistro, yon, kung may mga incorrect details dun sa rehistro ng sasakyan, or kung peke yung ORCR. Pero kung hot car, hindi po si LTO ang nagbe-verify yan, si PNP HPG, PNP Highway Patrol Group. Okay, so yun, yung tanong ng client ko, sabi niya, sir, kailangan pa ba? Siya naman yung may-ari na nakapangalan dun sa sasakyan, kailangan pa bang ipa-PNP HPG ko? Imposible naman carnap yun. Actually guys, tama naman siya. Syempre, hindi nga naman carnap kapag ka ang nagbebenta sa'yo is yung mismong may-ari. Pero, ito yung malaking pero dyan. Hindi lang naman po carnap ang hot car. Okay? Kaya lagi kong pinapayo sa mga client ko kapag ka meron akong ina-assist na client na bibili ng second hand car, kapag na-check ko na yung sasakyan, okay yung condition, sinasabi ko, sir, mag-verify pa rin po kayo sa PNP HPG. Bakit? Hindi lang naman carnap ang hot car. Halimbawa, kasi ako itong Everest na to, bago ko to binili, binerify ko rin to sa PNP HPG. Okay? Samantalang binili ko to sa mismong first owner din naman, pero binerify ko pa. Bakit? Kasi hindi lang naman carnap ang hot car. Halimbawa, naka-hit and run siya, nakabangga ng tao, nakabangga ng property, nakabangga ng sasakyan, tinakbuhan, nireport sa police, nakita sa CCTV, hot car ka na. Ginawang getaway vehicle, halimbawa ng hold up, at ang sasakyan na ginamit yung sasakyan na yon, hot car ka na. Ano pa ba? Drugs, halimbawa ginagamit pala yung sasakyan para pan-deliver ng drugs, diba? O kaya nahulihan na may droga yung sasakyan, hot car na yon. Hot car na yon guys, kahit nakapangalan pa yan sa sasakyan. Halimbawa ako, binenta ko sa inyo yung sasakyan ko, naka-hit and run ako nang hindi ninyo alam, pero dahil nakapangalan sa akin yung sasakyan, tiwala kayo. Ngayon, dahil naka-alarma sa PNP HPG yan, pag nakita yung sasakyan na yon, automatic impound yung sasakyan, dadalhin yan sa Camp Karingal, Camp Aguinaldo, or kung saan kampo man sila. Tapos kayo na doon, for interrogation na kayo, kasi sa inyo nahuli yung hot car Okay, kaya lagi kong pinapayo, bago nyo bilhin ang isang sasakyan, magpa PNP HPG muna. Ngayon, paano ba ang proseso ng pagkuha ng PNP HPG? Pwede bang ORCR lang dala doon, tapos be-verify na nila? Actually, ito naman guys yung masasabi kong medyo mahirap sa PNP HPG. Napakahigpit ng PNP HPG. Ayaw nila guys na pupunta kayo doon, dala nyo lang yung ORCR, kahit pa original yan, hindi sila papayag. Ang kailangan nyong gawin guys, dadalhin ninyo yung sasakyan sa PNP HPG, Karingal, Aguinaldo, Crame, o kung saan mang PNP HPG malapit meron sa inyo. Kasi pag hot car yan guys, hindi na makakalabas yung sasakyan. Tapos kayo, for interrogation na rin, tsaka yung kasama ninyo. Okay? Actually, medyo inconvenient yon, kasi syempre, kung ako rin ang nagbebenta, parang para sa akin inconvenient. Kasi nga, dadali natin doon. Although ako, kapag nagbenta ako sa inyo ng sasakyan, syempre kung alam ko naman na hindi hot car sasakyan, confident ako. Kaso medyo inconvenient nga lang, kasi alam naman natin sa government offices na ganyan, ang tagal ng proseso. Kaya nga sa car buying assistance ko, lagi ko rin sinasabi sa mga client ko, sir, i-check ko yung condition, i-check ko yung sasakyan, yung makina, yung buong condition ng car, pero hindi ko na po mabe-verify sa PNP HPG kung hot car po yan kasi guys, ang tagal po, sa totoo lang, matagal po ang proseso sa PNP HPG niyan. Aabutin kayo ng oras po ang pagbe-verify niyan sa PNP HPG. Tapos verification lang yun makukuha nyo naman ang verification within the day. Pero kapag
PNP clearance for transfer of ownership na kukunin nyo, yun ang hindi nyo makukuha within a day. Babalikan nyo pa yata yung mga after 3 working days. Ganon. Okay, so paano yun? Paano pag hindi binerify? Eh ano yun? Parang risk nyo as a buyer kung hindi kayo magbe-verify. Ngayon, may mga nagtatanong, sir, paano yung bibili po ako sa mga car dealerships, yung may mga pwesto? Alam nyo naman yung may mga pwesto. Actually, karamihan sa may mga pwesto na yan, syempre may mga permits. Kapag may mga client ako na nagpapacheck, halimbawa sa mga car dealership, sinasabi ko, ma'am, sila may pwesto sila. So maliit yung chance na mabentahan nila kayo ng hot car. Bakit? Kasi pag hot car ang nabenta nila sa inyo, pwede nyo silang mademanda anytime kasi may permit kayo, may DTI kayo, meron kayong business permit, meron kayong BIR permits, etc. Tapos binentahan nyo ako ng hot car, diba? So pwede nyo silang balikan. Ang mga lagi ko sinasabi, kapag ang nagbebenta sa inyo mga buy and sell, mga direct owners, yung mga hindi nyo kilala, yung walang pwesto, ayan, kailangan nyo talaga mag-verify niyan sa PNP HPG. Napaka-importante po nun. Sa LTO naman, may mga nagtatanong sa akin, sir, sa LTO ba accurate pa ba yung text LTO? Something na ganyan. Actually, ako mismo nagpunta na sa LTO, tinanong ko na sa kanila yan kung updated pa yung text LTO something nila. Sila mismo sinabi nila na hindi na yun updated. Tsaka kung napanood nyo yung video ko dati, yung una kong biniling Everest na pula, yung Everest Ambiente, before ko bilhin yun, nag-verify din ako sa LTO, text LTO. Nakalagay no apprehension, 'di ba? Tapos nung pinarehistro ko na siya, imagine niyo may lumabas, meron siyang apprehension. Ang apprehension niya 1 year ago pa. 1 year ago pa yung no contact apprehension. Buti nga tinanggal ng MMDA at ng LTO ang no contact apprehension ngayon eh. 'Di ba? So nonsense na yung text LTO na yon. Ang best way para mag-verify naman sa LTO. Sa LTO pumapayag, ORCR lang dala ninyo. Verify nyo doon kung merong record apprehension, kung peki yung ORCR, kung meron siyang mga incorrect details sa ORCR, ganon. Yun, i-verify nyo sa LTO. Okay, so napaka-importante ng bagay na to mga boss. Verify muna bago kayo bumili ng second hand car. Syempre sa brand new, hindi nyo na kailangan gawin yun eh. Okay, salamat po. Sa LTO naman, may mga nagtatanong sa akin, sir, sa LTO ba accurate pa ba yung text LTO? Something na ganyan. Actually, ako mismo nagpunta na sa LTO, tinanong ko na sa kanila yan kung updated pa yung text LTO something nila. Sila mismo sinabi nila na hindi na yun updated. Tsaka kung napanood nyo yung video ko dati, yung una kong biniling Everest na pula, yung Everest Ambiente, before ko bilhin yun, nag-verify din ako sa LTO, text LTO. Nakalagay no apprehension, 'di ba? Tapos nung pinarehistro ko na siya, imagine niyo may lumabas, meron siyang apprehension. Ang apprehension niya 1 year ago pa. 1 year ago pa yung no contact apprehension. Buti nga tinanggal ng MMDA at ng LTO ang no contact apprehension ngayon eh. 'Di ba? So nonsense na yung text LTO na yon. Ang best way para mag-verify naman sa LTO. Sa LTO pumapayag, ORCR lang dala ninyo. Verify nyo doon kung merong record apprehension, kung peki yung ORCR, kung meron siyang mga incorrect details sa ORCR, ganon. Yun, i-verify nyo sa LTO. Okay, so napaka-importante ng bagay na to mga boss. Verify muna bago kayo bumili ng second hand car. Syempre sa brand new, hindi nyo na kailangan gawin yun eh. Okay, salamat po.